Panibagong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Care Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Yes, isang mapagpalang Webes po sa ating lahat. Magandang buhay mga kaagapay. Andito na naman po kami sa isang talakayan. And syempre, hindi mawawala ang aking kumare, ang napakaganda at napakahigos na si kumareng Dante Jata. Good morning, Mare. Mare, good morning. Good morning po, people of Sorsogon, City of Sorsogon, Bacon East and West District. Masingali tabi, dahil makita makasabi ki good morning because bad weather kita ngunyan, ang sitwasyon kan sa tuya na weather sa ngunyan. So, salamatunon po sa satuya na inaakan syudad Mare because kasubanggi palang nag-declare na po siya Yes. na daing klase po both public and private schools. So, iyan po dahil po sa red fall warning kita niyan, Mare, So, mag-iringat po kita, Gabos, And dyan sa Muya sa Barangay Balete, good morning po sa Indo, Gabos. Good morning po, Kapitan Ubo Latosa. Yes. Mare. And syempre sa mga nagsiselebrate sa indang kumpleanyo, happy birthday and belated happy birthday kay Kapitana Lalaine Aninipot. And syempre sa lahat, kaswapon di kita nakapag-greet kung hi Pachoy. Ngayon ako nagdamit ng And Mare, para po sa Karaman kang Gabos, live po kitang mapapanood po sa Facebook page po ng Bicol TV Sorsogon, and of course live po kami sa YouTube, share nyo na po. And ito po my first edition po kami last Tuesday, duman po sa senior citizens, So ngunyan po, abangan nyo po giraray dahil sa muyang besita man giraray po ang spokesperson kang senior citizens of the Philippines, So kung may mga kahaputan po kamo, nyo na po yan, isurat nyo na, tangani po may kasimbagan or ang kahaputan po ninyo masimbag kan sa muya po na bisita sa ngunyan. Yes, and syempre, magpasalamat kita kay Ma'am Sonia Lariosa na hindi nagsasabi, maski nga ni Aram Taman ang sa iyang barangay, medyo sa West District hurharayo, pero naghinguha siya makapasiring digdi, Aram Taman na, permi itong bigbabaha dyan sa parting Kawayan. Thank you so much. And syempre, welcome po natin sa tuyang bisita, si Ma'am Sonia Lariosa. Good morning, Tita Son. Ay, good morning. And good morning din. Yeah, sa masaya lang tayo. Good morning. Napakaganda ng maganda ang panahon. Oo. Yes, Tayo ma'am. magaganda. Oo. Always Ayos, beautiful. Sa inyong mga listeners, magandang umaga din. A blessed Thursday. Yes, Thursday, Tita. Everyone. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa kaagapan.
Yeah, sa kaagapay po. Every Tuesday and Thursday po yan, no? So, ngunyan tabi, Mare. Ma-start kita kan sa tuyang kahaputan kung igwak tabi dyan kikopy sa satuya po na bisita sa ngunyan na kung saan siya po ni spokesperson kang Senior Citizens Associations of the Philippines. Yes, and kang nakaaging Martes po sabi nga natin na dakul ang mga nag-aabang lalo na kang naaraman ninda no, dahil sa dakul pa man giraray anday nakakaaram lalo na po sa pag-abot sa mga deduction of 20%. So bali ngunyan po na aga ani unang satuyang bisita para po maaraman ta ang buong detalye kang manungod sa 20% discount, Tita Sonia. Yes, good morning. Actually, may pinoward ako sa inyo. Yes. O mamaya sabi ko, binigay ko na kay Kuya Harold. Sana ay maging gabay nila yun, Eto sa ko kasi, nandito very clear ang... Andyan makikita po natin sa... pa-flash na lang. Opo, andyan na po, At least, mas maganda yung naka-flash. Deduct the 20% from computed net retail price, no? May guideline tayo. Oo. Kasi mahirap yung i-ano ko lang na... Hindi nila nakikita. At least masusundan nila. Oo, at least masusundan nila yung mga steps kung paano. Kuya Harold, yung 20%, wag muna yung paano ka maging qualified, maging senior citizen ng pagkukuha ng ID. Yung 20% na muna, kung paano. Na kung saan yan ang dapat na malaman ng ating mga senior citizens, no? Saan ba na yan nagagamit? Saan pwedeng gamitin? At ano ang mga, a certain amount or discount? Yes, oo. Actually, yung 20% discount is, nandiyan naka-flash, medicine, medical equipment, supplies, medical and dental services. So, pumunta kayo sa inyong mga dentista, kahit sa inyong mga personal doctors who are entitled to demand for the 20%. So, even pala Tita Sonia sa mga dentist, no? Pag sa dental. Ayun. So, at least now I know, no? Sige, Tita, diretso po. And then, anong tawag nito? Of course, asan na ba yun? Wala na naman. Ito mahirap sa mga auto. Sa ating mga listeners and ngayon, yung nanonood po sa amin, no? Lalo na po dyan sa mga barabarangay, lalo na kung mayroon nandyan po ang inyong mga senior citizens officers, presidents. Ayan, ito na po kami So, kung may mga kanais kayong malalaman or may mga katanungan, sabi nga namin ni Maring Kaki, welcome na welcome po kayo dahil nandito po ngayon ang ating spokesperson ng senior citizens, okay? Yes. Hindi lang pala, Mare, yung mga lolo't lola natin makaka-discount sa dental. Pati, pero natawa ko dito, nabasa ko, pati hotel. Yes. Oo, hotel, at 20%. Oo, wag natin sasabi. Lalo na magpa-Valentine, Oo. Hindi ka senior, hindi ka qualified. Oo. Ako qualified na ako. Lahat pala, pwede ka, Mare. Yeah. So, yung professional fees. Yeah, Like for example, lawyer. May kukonsulta ka. 20% din. Automatic. Yung ibang lawyer, alam yan. Yung iba, siyempre, hindi pa naman nila, I don't know, but you become a lawyer, so you should know the law. Yeah. Yes. Yun lang ang sa akin. Then, marami pa pong iba, nakikita ninyo po dyan, naka-flash, no? Kung ano-ano pa yung mga kailangan na like for example, another thing, ano pa ba yung sinabi ko? Pag may training, attend kayo ng training, you are invited, you're also entitled. Mga online, dapat tanungin nyo rin. Okay? Even sa mga yata, Tita, pagbabayad ng mga bills, Sureco. Yan nga ang inaano namin sa Congress. Na, kasi, yung sinabing 20%, hindi naman 20%. Actually, is only 5%. Which should not be... Kasi, ang makikita mo sa computation, like Sureco, pag-discussion na ako niyan Ang point ko para ka kung binawas mo, from your left pocket, pero pinasok mo naman sa right pocket. If you get my point, logically yun nakikita ko. Para kayo pag nagbawas ka ng 5%, pero pala, dadagdagan mo yung parang rollback. Dagdag bawas? Kala
Akala ko sa ano lang dagdag bawas. Parang ka nag-roll back lang na, uy, eto na may 5%. Pero you go down. Ewan ko, meron naman ako nakitang bagong deduction sa Sureco bill. Pati ang PPT yan. Pwede ba i-guess nyo rito para masabon? How about Tita Sonia, recreation center? Yes, Oo. definitely. Automatic yan. Oo, pag senior. No, alam mo tita, maganda ang suggestion ni Tita Sonia ngayon, Mare. One of these days siguro pwede nating may invite ang any personnel from Sureco. Prime Water. Kasi para maano rin natin, no, mai-clarify nila, maklaro din nila dito sa atin kung bakit ganon. Also, No? DTI. Kasi sila may hawak ng establishment. Silang may control. Kasi hindi pwedeng ako lang naman ang mag-explain sa inyo dahil hindi ko rin naman hawak. Buti na lang Dapat sa may mga negosyo. Establishment. Yes, oo. Oo. And Kasi wala tayong paano karapatan nila- mag ano yan mag-explain kung bakit. oh yes, kasi may sinasabi may barometer din sila. Diba? Na, yun ang sinasabi ko na minsan pag lumalabas kami lalo na sa Metro Manila ng mga friends ko and batchmate, yun sabay ka maglalabas ng iyong student ID. Lahat kung sabay-sabay. Parang natalo na that day ang establishment. Kawawa naman. Kasi exempted ka doon sa BAT. After the BAT, babawasin na yung 20% discount. So parang kung ang puhunan mo ay 1,000 and you're expecting na Madadalan, no? Wala ka ng Alimbawa, yung pinamili mo is 1,000. Tapos, ang alam mong return of investment noon, mga 200. Here comes the 10 student IDs. Student talaga. Babawasin mo. Kasi tuntua. Ako talaga, I was so, ay, wow, ang laki. Yung 20%, diba? Appreciated mo yun. But then, kung ikaw, negosyante kayo, tanungin ko, bigla akong yayain ko yung 10 senior citizen, diba? Wala na. Magsasara na yung Hindi naman sa ganun. Pero dapat naman maintindihan din yun. Like for example, sari-sari store. Alam naman natin sari-sara store. Diba? I-insist ng senior citizen, hindi, may 20% kami. Mga kapatid, ito lang po ha, pag alam ninyo na sa barangay ninyo ay iyan ay naglalako sometimes, consignment, huwag nyo na pong i-insist ang inyong kasi maliliit lang po ang puhunan yan. Pwede kayo yung Jollibee kayo, magmamakdok kayo, mag-Graceland, or whatever. Yes, Pero yung maliliit na, punta ka sa mga grocery, Jenny's, Mary Mart yan, or yun, you can demand there. Pero Diyos ko naman, maawa ka naman dyan sa mga kahit sa tricycle, minsan nakakasakay ako, I'm sorry, sa tricycle. Yes. Oo, kumakamot na lang yung ulo yung mga tricycle driver. Hindi, ako talaga, actually, minsan, natutuwa din ako yung nakakaano sa 12 pesos, diba? Hindi naman lahat na parati ka may barya. Yung sige na. Kasi senior ako, Yes. automatic, diba? Ay, what? Sabi ko, ang pagod nyo eh. Sabi ko, gano'n makabawi. So, minsan hindi ko na kinukuha yung sukli. Yung gano'n ba, doon sa mga maging, anong tawag na, considerate tayo. Diba? Oo. And, of course, the DTI can explain that, And, definitely, since meron tayong OSCA office, wherein that is under the office of the mayor, sila po ang monitoring natin. So, halimbawa, may problema na hindi binigyan ng discount, nandiyan po yung permit and license Yes. sa inyo. Wala po sa federasyon. Let me just clear this out. The federation can just accept the complaint, but then the one that will act on the complaint is no other than the OSCA, the Office of the Mayor. Kasi po, nandiyan sa inyo yung mga May mga senaryo na ba, Tita Son, na may nagrereklamo sa so many. Sa akin na lang, direkta, minsan sa text. I cannot handle your complaint, not unless that is in black and white. Okay. Diba? Kasi ang nangyayari, feeling victim, pag nandyan na, wala na. magsaka. True. Andiyan ka naman na, very matulungan, pero di ka naman na... Yes. Oo. Okay. So, ako, hands off ako sa mga ganon.
I need black and white. Yes. If you don't have a black and white, then I'm sorry, I cannot entertain you. Kasi that will be just my Kasi business. minsan Oo. iiwanan ka na sa ere. Correct. Oo. Nangyayari naman yan, di ba kagawa? Yes. So, sa amin yan. Oo. Mabalik kita doon sa napag-usapan natin. Yung last na yun, kasi Yes, Mari, opo. tayo noon, naubusan na tayo ng oras last Tuesday. Tita Sonia, regarding po doon sa 80, 85, 90, 95, and 100. Doon tayo nag-stop eh. Oo, actually. Na baka pwede mong ma-explain ngayon kasi marami tayong mga senior citizens president na nanonood. Ano ba talaga ang benefits or makukuha nila yung pagdating na sa edad na 80, 85, 90, 95, and 100. Okay. Ano ang mga kailangan? Saan magpa-file? Di ba? Kasi yes. para at least malinaw tayo. Okay. Para malaman ng ating mga centenarian is 100. 100. Hindi po yan inaalis na 100,000 and the counterpart. Automatic yun. Yeah. Kasi yung 100 na yan magagaling po sa national. National. Now, may tinatawag tayo na counterpart Ng ng LGU wherein andyan ang provincial. Opo. And then kung saan ka po ng munisipyo, kung city ka or munisipyo lang, anong counterpart? You cannot demand na kung ang tawag nito, ang IRA ng IRA. isang Yes. munisipyo is hindi naman gano'ng kalaki yan, eh gusto nyo naman na 100,000 din ang maging counterpart. Hindi po. Kasi tinitingnan po yan sa budget. Maging masaya na kayo kung ang counterpart ng inyong munisipyo ay 10,000, 20,000. 20,000. Yes. 30. Ay, malaking bagay The province na rin is po 30 yan. at I think, Okay, correct me if oo. I'm wrong. Now, there is a expanded act, Republic Act, which is 11892, na ito nga, na tinatawag natin na octagorian and Nangarian. Ito naman ay yung mga nag-reach na ng milestone ng 80, 85, 90, 95. Okay, oo. So, para malaman ng lahat, ito po ay naging, since na-approve to was February last year. And then, March, naging batas na siya. Nag-took effect, I should say, was in March 17, 2024. So, ito na po yung sinasabi ko. Cash gift na matatanggap to ng ating mga lolo't lola. Lola, okay. No? Kaya nga kanina biglang, ay, paano kami? Hindi na pala namin. Kasi namatay before the date of the, nung mag-reach siya ng milestone. So, 79 siya ngayon, mag-80 siyang March. Nategi. Nateg. Okay lang sana ko. Ay, Lord, say for example, nakapag-celebrate pa naman ng 80, but then the process is wala pa. Kasi syempre pa-process yan. Kaya nga, ang pakiusap namin is kung pwede kung mag-80 ka na March, i-file mo na ng January. Okay, agawin ko yan, tita, ha? Kasi meron kasi akong tiyahin na mag-81 this coming April. Yes. So, pwede pa ba kaming makahabol na ma-file sa 80 years old? Hindi. No, mag-81 Kasi po siya sa 81 February. Feb- As of today, 80 po siya. But then, di pa po kami nakakapag-file, nakakapag-process ng papers niya para po doon sa 80 years old siya. Okay siya. Ng 80 years old. Oh, mag-81 na po siya ngayong April. Nako, hindi ko ata yan na ano. Ang ano talaga is milestone. When you speak of milestone, After no, 80. o before talagang 80. Before 80, oo. Kasi that's a milestone age. Kaya nga sabi nga, bakit 80 na, 85, 90 na yan? Like I said, if Filipinos are good taxpayers, kasi dyan po yung kinukuha, siguro po pwedeng 80, 81, 82, 83. But then, saan po yung kukunin? Yung gap na 4 years na yon, diba? No, kasi ang ano ko lang naman, tita, is No. mag-81 siya this coming April. So, automatic 80 pa siya. Yeah. Oo. Yun nga ang inaano namin ngayon pala. Kasi, paano yung magse-celebrate ng March? Diba? Nag-file ngayong ng January. Pinaprocess pa yun. Then, sabi Tapos, niya, magbe-birthday na dyan. birthday na. Hindi, Ano parang pa yun, ba 81 na. 81 Hindi, na. actually, may summit kami. Oo.
wherein we will be inviting the National Commission, the SWD agency to be the guest para i-explain na ako na-encounter ko. But then, thank you for that question. Na Yes, ma'am. Yun din yung inano namin recently na paano yan yung magma-March tapos sabi kong ganun, kung March pa or June ninyo paano na yan? Hindi na. Under the law, meron tayong sinasabing judicial claim. Oo. But I don't know if that is welcome. Okay. Kaya minsan, yung mga legalities ay dapat alam nila, hindi lang yung baka sa wag tayo puro make-up lang, di ba? Kasi you need to see all yung lapse na yon, kailangan i-address mo yun. Kasi pag hindi mo na-address yun, sayang ang iyong panukala ng isang batas. Kasi yun nga ang tinatanong namin, Tita Sonia, kasi ano ba talaga kailangan before mag-80, mag-file na? Yes. Or right after the 80 mo, saka mag-file? No. Kasi maano naman natin ngayon, Tita Sonia, na mag-81 pa lang naman siya. So nasa 80 pa siya. Mag-81 pa siya this coming April. So ano ba talaga? Ano ba? Pwede pa ba kaming mag-file? Yes, you can file. Kasi wala pa naman yung birthday niya. Oh, yes, oo. Ang point ko lang po dyan, kasi like I said, hindi ko sure kung March ay magre-release na kasi nasa process pa sila ng mga coordination with the LG. Ang siguro ko dyan, at Tita, para sa akin, hindi naman tayo eksperto sa batas, no? Siguro ko, pwede pa siguro mag-file because nasa stage pa siya ng 80. Kaya nga po, diba? yun yung sinasabi ko. Ngayon, ang question dyan is April. Okay. Kung ma-release yung March, pasok. Di ba? Paano kung mag-release Yung in July? release, Hindi na pasok. Yun din ang question ko So, actually, kinukuha pa nila yung Siguro kung kasagutan dyan. hindi naman yung kasalanan ng for example, like me. nag-file, Kasi basta kami, nag-file at the age of 80. Siguro kung nasa sa kanila yun. Lampas Kasi na. napakabagal siguro ng kanilang proseso. Inaabot ng ganun. Sometimes 1 year pa lang pa yata eh. Di ba yung yung centenarian, yung 100, di sabi nung iba, well, yun talaga napatunayan din na ako nung nasa NCSC, 101 na naibigay. Naibigay. Oo. Pwede pa rin. Oo naman. Okay. Pero sabi kong gano'n naman, sandali, para kipakayo kako, nagtatawag ng centenarian, after centenarian yun naman may ibibigay. Kaya nga So po. what is the problem? Sabi niya, ma'am, ang pagkano ng budget, ay hindi. Dapat ngayon pa lang, asikasuhin nyo na, sabihin nyo na yung mga baska, sino ba dyan ang magwa 100? 6 months before, kasi yes. ang hirap magpa-budget sa national. Aabutin tayo. Naka-82 o naka-103 na. Wala pa rin. Ang pera ay nasa DBM, ang bureaucratic na dadaanan ay Diyos me, perdon. Kaya naisip din namin, kasi tiyahin nga namin na Yes, of course. na natanong sa akin nung pinsan ko nung time na tapos na tayo kung paano nga yung 80 years old. Exactly. Kasi nga, sabi kong gano'n. Okay. I will cite an example. Sabi ko, I have 2 clients that turn 100. Fortunately, sabi kong gano'n, yes, the documents is there. Kung wala kang bubusisi, sabi mo, hindi, eto yung receipt. Kaya ang parati sabi ko, may receive copy kayo. Para pag sinabing, hindi yan nag-file, meron kayong isasampal sa mukha noong nag-receive ng inyong dokumento. Kasi madaling sabihin na, wala kayong final. Kung na-misplace nung nag-receive Wala sa inyo, na. wala kayong receive copy, goodbye. Dapat parating may receiving. Ano yun, Tita? Another question. Saan pwede mag-file sa kailangan pa bang ipadaan sa senior citizens president or magdiretso na Direkta. sa BASCA? Where? Ganito yan. Of course, the BASCA, protocol, BASCA, kasi nandoon yan sa barangay mo. Okay. You must have a record of that. Diba? Kasi pag nag-complain to at wala kang record, wala kang basehan. Diba? So from BASCA to your municipal or city federation, file. I-file nyo parating copy furnish sila. And definitely, the official is no other than the OSCA. Correct. Wherein the MSWDO will assist them in the process. So sila po ang pinaka-official.
Kasi magbabalidate pa niya. Oo. So, ganun po ang proseso. Pero kung binypass mo itong dalawa at hindi na process and alam mo na mag-80-85 ka na, wala kang basihan, goodbye ka. Goodbye. Okay? Diyan nagkakagulo ang mga barangay. Kaya na question ko ngayon sa iyo, Tita Sonia, kasi kung baka sakaling kaya maano pa namin ma-file, gagawin namin, no? Kasi sayang din naman mag-81 ngayong April. 80 pa rin naman ang nasa Yes. 80 years. Nasa Sabi bracket ko, pa. Hindi, kasi actually last year pa, kaya nga medyo nangarap, nataranta ang pag-submit ng names. Kasi names pa lang naman. Wala pa yung system to accept the ano. So, syempre, pa-process and everything, biglang hold. Nataranta na naman ang mga ano. Next year na. So, ano ba talaga? Diyan pa lang ay nagkakamali na kayo. Ngayon, sisisihin nyo yung applicant. Hindi. Kasi kayo ang may loophole. Yes. As the implementing agency. Yun lang ang point ko to po. Ano? Basahin ko to, Tita Sonia, sa post natin. Opo. Ito, good morning kay Mama Luz Caguia. Sana po maranasan ko rin ang mabigyan ng pension kahit local. 73 years old na po ako. Nag-iisa na lang sa buhay. Sana po mapansin yung mensahe ko. Saan po siyang barangay? Kabidaan? Kabidaan? Opo. Ay, kailangan po kasi 73 years Oo. old. Kahit local lang daw. Ang BASCA president nyo po kasi ang magre-recommend yan papunta po sa federation. And then ang federation din po ang mag-forward niyan sa OSCA. Kasi po ang nagbabudget ng local pension is the local government. So that would depend on their budget po. Pero ang alam ko parang marami na rin yung yung maidadagdag doon sa mga ongoing ngayon na nakaka-receive ng wala siyang pag... Kasi kung minsan pag natatanong, sasabihin nila, kasi naririnig namin, pag 60 years old ka, automatic may pension. Kaya kailangan may paliwanag sa kanila na hindi ganon kadali. Hindi. Oo. You will only get the ID. Sa 20% po, privilege na yan, sasabi. Kasi hindi naman ang BASCA nyo, ang federation nyo ang may hawak ng pondo. Still the government. So that will, of course, ang gagawa niyan, magpa-process niyan is the local government. Endorsement lang ang sa ano. Nasa sa inyo na lang yan kung paano yung kukulitin. Oo. Like for example, sa social pension, national, nag-uusapan natin. Ang dami-dami ng naka-waitlisted. Diba? Para sa social pension. Na noon, sad to say, na na-observe ko rin, di ka mag-anak incorporation. Oo. Na once po nasa posisyon kayo, huwag naman po tayong ganun. Usually nagagamit nila yun na Tita Sonia. Oo. Maging ano naman kayo, huwag bias, pero maging kung ano yung pinagsisilbihan nyo doon, oo, magalit na sa inyong pamilya yung magalit. Pero meron po tayong criterion sinusunod. No? If you think that your family, part of your family is really qualified, then go on. Eh, wala ka papasok pa lang, nasa ano na, social pension na, nasa ano na. Palakasan system. Hindi nawawala yan, Tita Sonia. Oh my God, I really don't understand. Sad to say, yun ang naobserbahan ko. But then, definitely, I've seen the changes. So, I hope na magtuloy-tuloy po to. Hindi lang dito sa Sorsogon City, sa lahat po ng probinsya and then other parts of... Ito pa ang isa, Tita Sonia, ibalik naman ulit natin, no? Kasi alam ko maraming nanonood nga ngayon. Bakit po pag may pension ka na, SSS or what we call this, GSIS kung ano man, bakit pagdating sa is hindi ka na pwede? Kasi isa 'yun sa mga rason sa barangay pag nakikita nila na may pension ka, hindi ka qualified. Oo, ganito 'yan. Kahit walang mag-isa lang siya sa When this program still under the SWD, if I may recall, it was time of Ramos and GMA nung may yung Republic Act 1994.
and the 7932 expanded din ng sa senior citizen. Hindi masyadong napag-aralan. Okay? So, kumbaga may policy yan, may RRI nga, RRR pala na sinusunod din. Ang point ko dyan is, hindi po yan kasalanan ng barangay, ng federasyon, kasi po, ang naglagay ng criteria niyan is a DSWD. Oh, na ang sabi ko naman po noon sa DSWD, pwede po ba mag-furnish kayo ng memorandum circular pertaining to the criteria? Eh ma'am, kasi ganito, ay hindi po. Para naman po, mayroon nakapastil dyan, na yun talaga po ang sinusunod. Hindi po sasabihin nyo na bumababa naman yung mga tao namin na nag-i-interview, na-explain. Hindi, kasi araw-araw may pumupunta dyan para magtanong. Oh, yes, Senior opo. citizen. If this BASCA has no basis, ano ay sasagot nila? Kaya po, magulo. Oh. Sana naman po, para bang, hindi ko naman sinasabing kodigo, may basis lang po official na may ipakita na eto ang sinusunod. Kami ay sumusunod lang dito sa patakaran na ito. Hindi yan galing sa amin. Oh, yes. Pero kung may ginawa yon doon sa inyo na ibes na, kumbaga sa ilang taon na tong si 72 years old, na nag-aantay na siya na kasi ang iba, ang patakaran is pag may namatay, May papalit. Correct. Mas, Correct. masakit lang sa kalooban nito kasi naandyan sila sa barangay, kilala nila ang mga isa't isa, no? Na minsan, ang tagal niya na, para sa 73 years old, ka-apply pa lang noong 62 or 7, nasa pension na. pwede niyo po ireklamo kasi yan, kasi ang usapan po is 70 up. Sa national. Sa national. How about the local? Yan ang hindi ko alam Okay. anong policy po ng local. Kasi kung may policy din ng local na sinusunod, syempre, nasa sa kanila din. Kasi local fund yan. Yun sa national, yun ang alam ko. Na dapat yun ang i-implement. Minsan po, sa katamihan na nakatambak na i-assess mo, ipavalidate mo. Kung hindi naman mitikuloso yung taong nag-ano, ay check na lang siya ng check para matapos yung isang tambak na yun. Nangyayari yan. Ganun na nangyayari. Realidad yan, realidad. Sa akin, hindi tumatakas yan. Hindi makakatakas yan sa mata ko. Kasi ako naman napapaisip kaya ako, Tita Sonia, because sabi ko kaya nga niigwa kita kay Senior Citizens Act Law. Na ibig sabihin noon, ang iyang yung batas na yan, kailangan na mapakinabagan lang lahat ng senior citizens or yung magsi-senior citizens na. But yan nga ang nagiging ko rin pala isipan na bakit nagkakaroon ng tawag nito, porkit may pension ka, hindi ka pwede. Pero karamihan, ito realidad to, karamihan naman talaga sa barangay, kaya yun ang kaya kinasasakit ang kanilang kalooban. Dali, kilala nila dyan sa ang isa't isa. May mga nakakapasok pa rin. Oo, na magagandang buhay, tapos may pension, may nabibigyan. Actually, alam ko last year, even lalo na during the time of Secretary Tulfo, nung makita lahat yung anomalies na yun, na nandiyan yung barangay kagawad, Yes, nandiyan oo. yung barangay captain, na sabi ko na nga walang perfect na law. Yes. Okay? Lalo na pagdating sa implementation. If the agency itself, hindi yung in-explain mabuti, pwede talagang wala naman kasi pag dumating, sorry to say, ako nakukulitan na sa akin si PD sa DILG, kahit sa region. Pag binaba yung policy, o kaya yung memorandum circular from the national, ang dapat kasi dyan, pag binaba din naman yan ng DILG, to the municipal, provincial, etc., may LGO yan, may provincial director. So, kung ako director, may mga staff ako utusan ko. Sabi, siyempre pag receive yun, ang punto ko, pag dumating yan, ikaw, halimbawa, kagawad ang mayor, diba? May mga staff ka naman. Yes. Kung yung mga staff mo, walang pakialam na priority, blah, 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 etc. Kanino ba to dadalhin ng memorandum circular for the adoption and implementation? Yun po ang nawawala sa atin ngayon. Let's face it. Anong dapat gawin?
kung bumabaya sa local government unit, yung mga staff ng LCA, dapat alam yan. Priority, syempre, endorse yan. Ma'am, ganito, ganyan, babasahin ng mayor. Sabi, doon to kay ano. Dapat ito ay legislation. Legislative to, babagsak to sa sanggunian. Sino yung committee in charge of that? And the committee in charge of that will come up with a resolution for the adoption, implementation of that memorandum circular. Saan yun? Nangyayari ba yun? Kaya, maraming mga senior citizens ang naguguluhan, nagtatanong na parehas nga kanina nung ating binasa ni Maring Kaki, na 73 years old na siya, hindi pa rin siya nakakatanggap. So hanggang kawawa naman, habang buhay pa sana, mapasaya natin or mapakinabangan kung ano naman yung nararapat. Diba? Kasi ilang araw na lang o ilang buwan na lang o ilang taon na lang ang buhay. Diba may biro tayo dyan? Diba? Isang bulate na lang, hindi ko pipirma. Alam mo, sa totoo lang, Gawad, ako minsan, sa pagdadasal ko, inaaway ko na si Lord. Oh my God. Ito ngayon, tita, ito paano from Ma'am Carmen De Loyosa. Good morning kay Ma'am Carmen De Llosa. My mother is 94. Never get pension from local government. Yeah. But it's okay. We look after our mother. How about those Yes. seniors na walang anak na pwede tumulong, sana yun ang priority nila? Actually, Ma'am Carmen, thank you for the question. We're looking to that matter. Like I said, 12 million po ang ating senior citizen. Dito na lang po, sana habang maliit pa lang ang mga senior citizen natin, I mean, by numbers, asikaso ito ng ating local government unit. We have about 72 plus senior citizen listed. And awa ng Diyos ay nagawan po natin ng parang para maka-register online para sa national. Okay. Now, ako po mismo, yung mga bedridden, kung makikita nyo lang nakatambak sa aking opisina, matagal ko na po yung inaapila sa ating gobyerno, ay hindi ko po alam. Pero pasalamat din ako in a way kay Ma'am Paladin, Ma'am Magdalena. Yeah, Ma'am, si Ma'am Magda. Magda, yeah. Yeah. When I opened the matter to her na, Ma'am, eto ang dami nating di ba kako meron kayong para sa kalusugan? Meron naman tayong mga doktor, bakit hindi bisitahin ang mga to? Wherein, the local government, the city government, responded to it. And thank you very much, Mayor Esther, for that matter. And I'm sure she is a very junior. Hindi, totoo yan, tabi kita. Ako mismo patunay niya na talagang ang health or ang city health office, Yes. talagang pinupuntahan nila yung talagang mga reader na. Yung Lalo talagang, na sa remote area. Yes, oo. masisipag yan. Kung ganon yung nakakausap mong tao na naka-in charge diyan, na malawak ang kaisipan at alam niya ang kanyang ginagawa, yes. Pero how about those appointed or assigned in that position? Ginagawa pa nila? That's still part of their function, no? Kaya Ma'am Carmen, ako matutuwa ako kung magpa-fundraising po kayo dyan for the seniors para marami po tayong matulungan. As a matter of fact, hindi ako magsasalita sa ngayon or i-mention ang pangalan niya. Meron na po ako nakausap ng mga well-to-do na nandiyan po abroad. Meron din po kasi kami mga batch din dyan that they're willing to come up with a fundraising through plate. When they speak of plate, yung parang lunch, dinner plate, or akos, mga ganyan. Nagawa na namin yan noon. And then yung proceeds po niyan ay pinapadala nila dito kung sino po ang nag-request. And isa po yun sa naging project ko na harinawa po ma-realize. Para marami po tayong matulungan Yes, seniors. No? Sa dami din po mga OFW, marami po ang Gusto silently nga, tumutulong po
pag may mga ano kami, Ang dami naman talagang kaibigan natin ng mga silent giver. yes, oo, hindi. Isa natin si Ma'am Carmen. Yeah, oo, alam ko always naman. po. Oo, alam mo. Thank you so much, Very Ma'am Carmen. happy. Kami lang may bibigay namin sa prayer na Opo. parati siyang malusog. Yes, Opo. marami tayo, marami. Kaya nga, nakikita ko rin mga posts. Good morning kay Doktora Victea Pineda. Good morning po at ingat po sa lahat. Thank you so much. Ingat ka din po, Doktora. And kay Director Angel Hanoras, he's watching. Good morning, Direk. May brownout daw po Direk. Totoo ba? And kay Ma'am Lucy. Ma'am Lucy, Dumitita. Mr. and Mrs. Thank you Lucy for Dumitita. watching. And of course, kaya kay Eva Umalid dyan sa Barangay Santo Niño. Diyan po kay Marites Dino Ariola sa Sitio Lipak, Barangay Balete, no? Kay Chu Martin and kay Cha Guying, kay Ami. And of course, kay Atet. Elie, ang asawa po ni Kapitan Elie kang Barangay Santo Domingo, no? Ako naman ipatuloy natin to, no? Let me cut you. Nandito yung kasagutan doon sa tanong mo. Sige ma'am, kasi yan ang inaano ko. Sorry ha, sa dami na. The eligibility po para doon sa cash gift, Filipinos who have reached the milestone, like I said, the 80, 90, ang grantees must be eligible to receive the cash gift immediately succeeding within 1 year. O bakit sa ano sabi mo nga 80? 80. O, pero pasok mo na, nag-81 siya. Pwede pa yun kasi 1 year period. Period. Yeah. Okay. But have not been exceeded the age of 81. Halimbawa, pinasok mo nga 80. Tapos nag-81, dinahabol natin. Di ba? Kasi 4 to 6 months eh. Okay, nahabol. Ngayon, hindi problema yun ng applicant, kundi yung Processor, yes. Kung babagal-bagal siya. Kung lumagpas pa ng 81, eh mag-82, di nag-exceed ka na. Kaya nga. Kaya, yun din ang sinasabi na, hindi porke binigay mo na, papel mo, mag-aantay ka na lang. Parang bayabas, antayin mo mahulog. Kulitin nyo rin. O, Follow up. halimbawa, pinasok mo January, alam mo magbe-birthday April, balik ka February, di ba? Wala pa rin, pumunta ka, basta may pecha ka pupunta, eto ako, nag-follow up ako, pakipirma. Mga ganun, para bumalik ka ba? Kasi madaling i-deny, ang daming denial queen. Yes! Okay. Application for claims. 1 year before milestone age or shall have been approved of after reaching. Ang ibig sabihin, 4 to 6 months, pwede mo na siyang ipasok. Oo. Okay? I-apply. Para nandoon na sa kanilang data ang iyong application form. But then, of course, dapat yung address nyo, yung phone number nyo, ay talagang yun. Kasi Anytime. tatawag po yan sa inyo. Kasi siyempre, like I said, i-assess pa yan, i-validate pa yan. So, hindi lang po yan sorsogon. Dadaan pa po yan ng region. From the region po, remember, this is national fund. This is not local fund. So, from the region, pasa na naman po yan doon. Okay. So, si region na po ang balang kumulit sa national. Sa kanilang final say. Pagkatapos ng ano yan, bababa na naman yan ng region, papunta na naman sa provincial, papunta sa ano. Pero ang po niyan is province. Pero direct po ang fund niyan, pagkakaalam ko, direct fund will be, parang yung sa social pension din. Pero managed by the region. Ganun po yan. Ida-download lang sa kanila. But then will be managed by them. So, I hope I answer your question. Yes, ma'am. Malinaw po. Loud and clear. And ang tawag nito, yun nga lang, ang inaano natin is, baka mamaya, yung kanyang tawag nito, yung 80 years old niya na i-final, abutan pa ng 85. Hindi naman siguro. Depende po yan sa ano. Kasi dito, the unclaimed benefits may be given to another qualified beneficiary. May be given to another qualified beneficiary. Meaning, kung hindi mo yun na-claim within 1 year, sorry, Yes. It's okay. So, yung mga pakinabangan requirements para- talaga medyo madugo, ano?
Certificate of live birth, duly issued and authenticated by the Philippine Statistics Authority. Photocopy, any of this hindi ko sinabi na lahat ito ay ipoprovide nyo. Photocopy of identification ID yung sa national system. And then, in the absence, of course, of the primary documents, kasi primary to, natawag. The following secondary ID cards, documented may be accepted. Original certificate of late registration of birth. Di ba maraming ganon? Oo. Duly issued or authenticated, again, by PSA. Photocopy of senior citizen, duly issued by the OSCA office, and its equivalent ID for those residing abroad. Actually po, ito ay hindi lang dito sa atin. Kahit po mga kamag-anak natin sa abroad, they are qualified to receive such cash gift. Provided then na sila po ay mag-a-apply doon sa kanilang mga embassies. And take note, kung sumumpa na kayo as US citizen, hindi na po. Dapat dual citizen kayo. Okay. Malinaw. Malinaw, ha? O, eto pa yung iba mga ID. Land transportation, yung driver's license. GSIS, PRC. Siyempre, madaming retirees na mga no? Commission of Election Voters ID. Meron pa ba ito? Ano lang, yung certificate. Buti na lang. Tagong-tago. Ako rin, tagong-tago tong ID ko ako. Dapat may mga award na tayo sa Good morning kay Miss Marina, she's watching. So, I hope, eto po, sa mga married naman, of course, the same local civil registrar PSA authenticated, original joint affidavit executed by two disinterested person with personal knowledge of the applicant, actual date of birth. Kasi di ba minsan, nawala na, ano ka ng late registration. So, always yung affidavit, di ba, required. Of course, yun na-mention ko na, yung kung ano ka sa Army, military, of course, nandito yung AFP, MBI, mga ano nila. Baptismal certificate is also ano. Kung meron Pwede siya. Kung meron Kung pa mga oo. baptismal. I think we have only few indigenous residency. IPs do we have? Alam ko meron Breto Diaz. Meron sa Praterias. Portion of Matno. Okay. So, yun din sa IPs, ganun din po ang ano, pero complied based on the Memorandum Circular 2021-01 issued by the PSA. Kasi some of our IPs, let's face it, wala naman po sila kung kailan sila pinanganak, ano, di ba? And ang iba naman, ang alam ko is yung mga tribe, like example, hiniram yung apelido mo. So, ikaw na yung father outlaw. Ay, ganon, di ba? The same thing po, hindi lang po to sa Christian. Of course, like I said, na-mention ko IPs. Of course, we have Muslims na mga kapatid. Ganon din po ang required. Pero, ang ano po sa inyo is coming from the NCMF. Of course, the National Commission for Muslim. Yes. Ano po. So, that will be all for sa mga requirements. So, like I said po, yung OFW naman. Yes, FW tita. Sige daw, tabi. Yung OFW naman, in the absence of their secondary documents, overseas voting card or affidavit, foreign driver's license, medical or health card, any secondary cards, documents mentioned doon sa item na mention pa. Other documents and photographic evidence which may prove the identity and age of the potential benefactor. Okay. For OFW yun. OFW. Now, the endorsement letter is addressed to the National Commission of Senior Citizen from the local chief executive. Ang iba natatawa ako. Ano ma'am yung local chief? Di ang mayor nyo. Kasi po yung ang local legislative. chief executive, no? Of the city or municipality where the applicant resides. Kung saan po ang aplikante residente. Ha? For Filipinos living abroad, an endorsement letter addressed to the NCSC duly issued
by the Consular Affairs or the DFA or the Department of Migrant Workers. That will suffice your application. Present ID with 5.08 centimeter. Very strict, ano? 5 kung ba kasi ano, pinaano lang nila, emphasize lang. 2 by 2 po. Kasi may 2 by 2 sumusobra. Okay. Passport ID. Full body picture of the applicant printed on an A4 size band photo paper. Antaray. Yun. So, Okay. meron pa tita? Oo. Tita Sige. Sonia, ano ko to, nakakaano to, pero sana babigyan ng pansin. Sabi niya, sana daw po, wag na baguhin, wag na yung 100,000 ibigay sa ating mga lola kasi hindi naman talaga actually napapakinabangan ng mga lola. Minsan kauspasan, arawaysan, apo. True! Hindi, totoo yan, totoo yan. Araway sa apo, tsaka mga anak. Ayoko na mag-mention. Pero totoo yan, totoo yan. Ako rin, nasaksihan ko rin itong pangyayaring to. Second emotion. Oo. Yes, Kasi, oo. sabi ko nga, minsan nakakasama rin ako, I'm sorry, na magbibigay ng cheque. Walang alam si Lola, nakaganon lang, tapos ibibigay ni DSW, papa picture, ganon na lang ang ano niya. Yun na lang ang... Tapos yung anak or yung apo, ang sarap ng buhay. Yes. Tapos pag na-kilometer ng Dunay's Domini ang mother, ang lola, wala man lang kahit Tama nga, ano. thank you so much nga pala sa nag-chat Diba? sa atin. Well, katotohanan talaga yun. Realidad na Oo. nangyayari Na sa sana kanila. yung pag-edad na lang. O tama yun, mga 85 pataas, at least yung lola may mga malalakas pa niyan, napapakinabangan pa talaga nila mismo. Mahawakan Ang man pakinabang lang naman yun, magpa-picture. Oo. Hindi na nga alam kung, kasi kung minsan may mga hindi na nakakarinig, na mga lola, away-away na lang. Yun ang kausa pa rin kung minsan. Totoo yun, Tita Son. Yes, all like I said, I second the motion. The very reason why we came up of the Republic Act 1192. Sana mabago is daw. because, para doon sa mga nag-milestone ng 80, 85, 90, ay sila ang mag-enjoy. Okay? Let's put it this way. Yung, sa akin ha, opinion ko lang to, Apo. na I hope marinig din sa Congress. Makita nila na ito ay ibubukas ko lang sa mga mata nyo. Of course, may nagsasabi na pamana. Mga ganon. Meron din nagsasabi doon sa mga, of course, mga anak na talagang inaalagaan ang kanilang tatay. Nanay, lolo at lola. Lolo at lola, ay hindi naman yung sinasabing compensated sa kanila. But, Kasi ano nila yun oo. obligasyon Yes. ng But this malagaan. is, kumbaga sa is milestone for the person, yung parent, na kaligayahan niyang na-reach niya yung age niya. Pero hindi, try to look at, what I'm saying. Kung kayong dalawa, inaalagaan niyo ako bilang inyong ina, wala naman ako compensation malaman sa kakatiting. Mabuti na ako mayroong pension. Okay? Hindi nyo nakikita na kung ano, apo, kayo, mga anak ko, na nag-aaruga sa akin, binibilan niyo ako pampers, binibilan ako gatas. Okay lang yung kung magpunta sa inyo. Why? Hindi ko na makakailanganin yun. Diba? Sana gano'n maging pananaw Yung yes. Maging pananaw natin. But then for those naman, na yun ang inaasahan nyo lang, for Diyos por Santo, naman kayong garapal. Meron yan, Mare? Ay, meron yan, Mare? Yes. Ah, Hindi Ako nawawala mismo yun. nakita ko. Pero, yun lang po ang masasabi ko. Always look at the other side of the coin, but with precaution. Tama. Ang sarap ng usapan natin, Mare. Diyos ko, natapos na naman ang 1 hour, Tita Sonia. Sabi nga, Ano ba content yan? ko lang yung isang Oo, oras. marami pa tayong dapat na marami pa dapat na malaman ang mga senior citizens natin, no? Yes. Kasi talagang ito, batas na dapat na mapakinabangan ng ating mga senior citizens, no? Nagkakataon lang talaga na meron tayong nagkakaroon ng dalawang faction, the national and then the local, na kung saan nagkakagulo nagkakalituhan because of the yung maraming question na bakit kami na mga pensioner, bakit hindi na
nakakakuha ng senior citizens pension. But yun nga, sabi natin na yun ay sa kumbaga pampalubag loob na binigay sa atin ng municipal and then the city government, no? Hindi po yan national. So sinusunod lang ho natin kung ano naman yung kagustuhan ng ating mga local governments. Ayun, malinaw ha? Doon po sa mga nagtatanong kasi syempre laging ang naano natin is ang mga tawag nito ang mga opisyales ng senior. Kasi kadalasan yan ang tanong Ma'am Sonia, bakit kami na mga sabi nga mo kanina, Mali, 73 years old na Eh, hindi wala pa pa rin rin. nakakakuha ng pensyon. Doon sila, Mare, Ma'am Sonia, Mare, nagkaroon ng kalituhan. Doon sa, ewan ko kung, kasi ako hindi ko rin yun nabasa, hindi ko rin na, pag edad, doon sila nagbase, pag edad mo ng 60, automatic may pension. Oo. Kailan ba? Ang tanong ko lang ganito, Kakir. If you are a government employee, do you think when you reach 60, pagpunta mo sa SSS, automatic pension ka? Oh, yes. Oo, ang dami pang proseso. Ang daming requisitos, ang dami pang dadaanan mo na proseso. So please, this is not, i-compare natin ito po ay senior citizen. Local, ando doon po kayo sa inyong barangay. I-compare mo po doon sa may makukuhang pension. Hindi naman po automatic. Ang dami ko nakakasabay sa SSS. 2 years na ako pabalik-balik. Dito wala pa akong pension. Oo. Kasi nagbabalidate sila. And right now, tinitingnan nila. Pero pag natanggap na lang nila, yung ine-expect nila na pension nila, na akala nila kakarampot, ay, malaki pala. Kasi po kinukompute na Yes, every. opo. Ako, sa totoo lang, mas maganda yun na pag 60 mo, huwag mo munang kunin mo yung 65, bakit? Mamalaki, Nagdadagdag po oh, yun. yes. May interest Yes. po. Kaya, kung ako sa inyo 60 kayo, pabayaan mo muna kung meron pa naman eh. 65, tsaka dyan ka. Makikita mo, laki-laki ng ano mo. Kaya ako, tita, sabi ko nga, hindi ako automatic pension ang gusto. Ayoko ng Pero i-assure natin sa mga senior citizen na talagang sa mag-iedad na 60, talagang ang makukuha natin ay yung benefits na 20% discount. Oo. Pansamantala mo na yan, Mara. Pero malaking tulong na yun. Pero Oo. yung himutok, Kahit sabihin na lang, araw-araw ka sorry. mag-Jollibee. Oh, pero naman, Yes. 100 plus, ang babayaran mo lang 60. Minsan Oo. nga, makikita ko nakakunot noon mga ano. and ito hindi na di pares ng dati na medyo talaga, yung dala-dala mo yung mga booklet. Okay. Oo. Oo, kasi may mga nagtatanong pa rin na Tita Son, kasi may mga iba pa Sa na ano lang muna, pharmaceuticals. need po talaga. Actually, pinakall ko na attention ng Watson. Mhm. Oo, kasi ito medyo hindi sumusunod. Okay. Actually, natarayan ko na rin. You're not aware? Okay. Tatawagan mo pag ganyan yung DOH. Kasi Okay. handle nila yun. Okay. And DTI at the same time. They should be furnished. Yan ang sinasabi ko na galing sa taas, binaba. O ayun, in archive. Hindi alam ko. Okay, oo. Tama. Okay. Ayan, thank you Yan. so much, Tita. Bulat-latin. Basta, meron pa itong mga susunod kasi kung paano pag-claim, saan kukuha ng mga... Yes, marami tayong oras pa, Tita Sonia. Yun nga nagkataon na isang oras lang ang binibigay sa atin ni Sir So. Pero Ay, basahin ko ang message ni Director Angel Hanoras. Maraming salamat po sa maraming programa, Ikaw po ang pag-asa ng Pilipinas. ang ating bayan. Thank. Ay, hindi ko mag-get. Sabi, Oo. para ba kanino yung ina-address yung message ni Direk sa aming tatlo? Kay Tita Son or kay Kapitan? Kay Kagawad? Sabi niya, maraming salamat po sa maraming programa. Ikaw po Siguro ang kay pag-asa Tita ng Sonia. Pilipinas. Siguro Si Tita kay Tita Son, Sonia. oo. Siguro malapit na rin si Direk mag-60. Aha! Good morning, Direk. Welcome to the Club. 20% club. Yeah. Student, sabi mo kanina, ID. Student ID. Ayan, thank you so much. Director Angel, ingat ka po dyan kung nasaan ka man. Salamat, Oo. Angel. Ay, yung request ko po, paki-follow up lang Oo. dyan. Ay, ang daming papasalamat nga pala. Minsan nakapasyal ako dyan sa West District, lalo na sa Pamurayan and Peña Francia. Kasi dekada na daw yung poste na hindi napapalitan. Oo, tinutulugan lang ng mga nakaraan. Thank you so much kay Director Angel Hanoras. Direct Angel. Okay, sabi ko,
Angel po talaga siya. Siya lang ang anghel ng West District na to. Anghel de la Oo, Guardia oo. ka ng West Kasi may isang angel pa. Dalawang angel na director. Ewan ko lang doon sa Second District. Meron angel, ano pa nyo doon yung angel na director? Angel, Ano ba? lalimutan ko. Good morning. Anyways, I take advantage yeah. na nandiyan ka, nakikinig ka, Oo. direct. Isang taon na actually, yung request ko na pagputol ng mga branches doon sa line ko. Pabalik-balik na po ako. Parang awa na. Paputol Oh, na. ayan. Ako ang magpapaputol na baka makuryente ang mga Yes. tao. O, ayan ha. Mismo na si Ma'am Sonia nag-request na putulin yung branches kasi isa rin yan sa mga kausa ng pag-imat-imat. Yes. Oo. Pero kasi may mga residente, Tita Sonia, totoo to, na ayaw nilang paputulin kasi sayang nga daw. Lalo Ay, na pag hindi may mga produkto. Sabi ko nga, yung ano nga, Safety. yung Safety first. Oo. pinaka the best para pumayag, bilhin niyo yung produkto. Oo, di ba? Ang daming pondo ng Soreco. Bigla naman di ba? Kasi Wow! isa yan sa dahilan na sabi nila kaya daw ayaw kasi ng ng may-ari na paputulin. Ito si Tita Sonia na talagang mismo personal na putulin niyo na kasi alam niya na yan kausa ng Kasi sa lakas ng hangin. Alam mo naman, bulubundukin ang tinitirhan ko. Oh, ayan ha. Ayan. Maring Kaki, ayan na. Tapos na naman natin ang ating isang oras, no? So, pansamantala muna nating puputulin ulit. Yes, and thank you so much, Ma'am Sonia. Bigyan natin ng ang ating mga hanap buhay. Yes, thank you so Okay, much, no? Tita Sonia. Tita And Sonia, magbabalik thank you po so siya. much po. Salamat din. Apo. Naghahanap po. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. For a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes! Magbabalik po ang iyong kagapay sa umaga at syempre kanina po nakasama na po natin si Tita Sonia Lariosa, ang focal person liaison officer of Bicol Federation of Senior Citizen of the Philippines. Ayan, Yes. Mare, Yan, ang daming mga katanungan. Yes, kumbaga unti-unti nang nalilinawan ang ating mga senior citizens, Mare, no? So ngayon, punta tayo, Mare, sa ating mga tagapakinig and tagapanood, no? Ang dami-dami na nila, no? Yes. Ako muna, Mare, no? Opo. Good morning and thank you so much po, Kagawad Latuna and Kapitan Latuga kang Barangay Uras sa Castilla, Mare, no? Dahil ini po si Barangay Captain Latuga kang Uras is running for municipal councilor siya, no? Wow. So hopefully, no, kasi napakasipag nito ni Kapitan Christopher Latuna. Yeah. So good luck Kapitan Latuga. And good morning po and pa-shout out daw po kita, Mare, dahil ang senior president po na Barangay Uras nagmamati po sa ngunyan. Thank you so much po. Yes, salamatunon po Ma'am Fe Lorilia po, thank you so much po sa pagmati na po dapat po makulang po ngunyan sa mga masunod pa po na aldaw dahil magiging bisita po namin si Mama Sonia Lariosa kung may mga katanungan pa po kayo, and Mare, ako pa ulit, no? Good morning and thank you very much din po. Kahapon napakalakas ng ulan, napakalamig, pero Mare, ang pagsalubong sa amin dyan sa Barangay Tumalaytay and Barangay Pandan, super ang init, no? So good morning po, Kapitana Maravilla, and good morning po, Sek kang Barangay Tumalaytay, sa bilog po na konseho, and sa bilog po na mga residente kang Barangay Tumalaytay, good morning and thank you so much po. Same po dyan sa Barangay Pandan. Tay ko lang po na kinakuha ang name ni Kapitan Kampandan and secretary kay Rhea, thank you po, no? And sa gabos po na gusto man po schedule ng libreng gupit and libreng palugaw po ni Bukal Ryan, just text me, i-chat nyo po ako para po i-schedule po natin iyan, no, sa ibang mga barangay po. Salamatunon po sa Indo. Yes, and syempre good morning kay RG Grona. Good morning, Tabi. Good morning din po. And thank you for watching. Sabi ni Ma'am Carmen Deliosa, pwede pala ako mag-apply pension, ha? Just kidding. Yung mga OFW. And sabi po ni Director Angel Hanoras, padagos po ang clearing Kansoreko. Ayaw ng mga may-ari. Sayang daw ng bunga. Ayan. Pero wag po kayo magre-reklamo kung kausap po kasi minsan ang pag-fluctuate yung mga natin, punong kahoy natin. Good morning din kay Ma'am Sheila Prima Franca Ungkoy Lorete. Good morning po, BFF Kagawad Dante Chata and Ma'am Kaki. Thank you so much and thank you for watching. Ayan. And Mare, good morning din dyan sa Barangay Santo Niño, kay Kapitan Noli Juneda and kaya sa iya na esposa kay Gina, kay Mr. and Mrs. Lucy Domitita, kaya ito si Kabilin de la Peña Tayamare and kay Charito Rodolfo ang Ma'am Charito, good morning. And kay what we call this, Igwa Pakita, Mare. Good morning kay Chief Logroño. And good morning. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap diyan sa Marinas Elementary School. Marinas Elementary 1, 1 kay Ma'am Edna Junglay at syempre kay Cap Ricardo Hestre kung saan talagang yaon siya kang pag-feeding
feeding natin doon. Kakasabay pa po ito sa activity kang Bicol TV sa 12-year anniversary. And syempre kay Ma'am Banji Baclao na talagang nasorpresa po kami. Kala ko tayong masosorpresa. Kami po ang nasorpresa nyo. Opo, thank you so much sa head teacher ng Marinas 2 Elementary School kay Ma'am Banji Baclao. And thank you sa mga magurang na yaon po duman. And lalong-lalo na po kay City Councilor Tess Gonzales Amor na kung sa inyaon man po kaibahan po natin. Salamat sa suporta sa Bicol TV sa 12-year anniversary and sa mga guro po ng Marinas Elementary School 1 and 2. Salamat po sa inyo. Yes, and of course, good morning kay Marites Dino Ayola. Tess, pasensya na kasi talagang hindi ako nakaabot ka na birthday kan sa imong aki, no? But then, sabi ko na belated happy birthday po sa aki mo, no? And good morning, Kapitan Pat Juneda. Yes, and good morning. Barangay Council po na napakahigos po kaini. Kaya Kagawad Baclao, Kagawad Wete. Opo, mga mahigos. Kay Mahigos yun Manila, ini. good morning. Kaya Christian, good morning, no? Kay Papa Pips. Yeah. Good morning Tito po, Pap, ano? opo, good Oo. morning. And of course kay Kapitan Arlis Hanaban. Yes. Kay Congratulations sa Approve na. Yes, kay Oo. Kapitán Sanaba ng Pamurayan sa gabos na residente, aprobado na sa indang Tahong Festival. Which is ginaganap every year. Yes. Ang galing. Congratulations po. Sa pagigingwa po yan kan sa And indong ama, kan barangay, good and sa morning. barangay council. Good morning po dyan sa Barangay Talisay kay Kapitana Tat Duana, kay Kagawad Nap, Kagawad Donna Paratero, kay sa gabos na mga yaon dyan kang nakaaging Sunday kung sain po si Bukal Nini Rabanilla and LGBTQ Rainbow Community na nagkaigwa din unang taon ng January na ang nabinipisyon po ay ang Barangay Talisay para sa libreng haircut and syempre good morning sa pamilya ng Kindness Station, ang Kindness Warriors, na kung saan naging parte po doon dahil sa napakasarap na lugaw. Thank you so much kay Press John Barquilla. Thank you so much. And kay Kagawad Onrobia dyan sa Aguada del Norte, Magallanes. Yes, and good morning po Crisanto Azul kang Barangay Monte Carmelo. Good morning po. And then sa Barangay Captain po kan Barangay Poblacion Castilla. And sana panawagan natin na hindi busy ang sa atuyang COP. Good morning sa grupo kang PNP. Mabuhay po kayo. Na sana po ma-invite natin para po may guest natin siya dahil dito ang dami-daming nagpo-post ng mga mali, mga fake news dahil diyan sa puting ban itim ngayon itim na naman na walang katotohanan. Minsan naman nakausap natin yung natin mga kaibigan natin diyan sa PNP na wala pong katotohanan. Minsan Naga City, although Naga City hindi nakaligtas, may post din ng Naga City na wala pong katotohanan yung ban. Although wala pong katotohanan, magdubling ingat din po rin tayo, mga magulang, bantayan po din natin ang ating mga anak. Po? And Mare. Yes, ito magpapaalam na tayo kasi mayroon naman tayong isang tawag nito kasamahan sa kanya naman ang programa. Yes, wag po kayong maglilipat. Tabayanan niyo po ang programang Ora mismo and pansamantala po si Papa Maki ang makakasama niyo dyan sa Matnog. And good morning sa mga taga Matnog. Good morning kay Mayor Catlea So. And sa Gabos po, good morning. And ang programang ito ay hatid sa atin ni City Councilor Attorney Glenn Olbes, City Councilor Danny Diladja, City Councilor PJ Rabanilla, and City Councilor Mati Perdigon. Yes, and hatid din sa inyo ni Kapitan Larry Juneda ng Barangay Kabarbuhan and of course ang aking BFF Bukal Ryan Juneda. And ang programang ito hatid sa atin ni Barangay Captain Sammy Realuyo kang Barangay Kabidaan and kay Kapitana Lalaine Aninipot kang Barangay Burabod. So hanggang dito na lamang po ito po ang iyong abang lingkod, ang Lakwatserong Badiling, ang Lakwatserong Kagawad Dante Jata hanggang sa Tuesday po tayo 7 to 8 a.m. ulit. Yes, at syempre ito po ang iyong kasama sa Kaagapay sa Umaga. Kaki Mansera, orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Mag-ingat po kita, gawas. Thank you. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang
Ihahatid ng Bicol TV Sorsogon kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.